araw mga ka-wild, Kuya Rom po ng Wild Rom TV. Halina kayo at samahan niyo ako na pasukin natin ang isang sikat na pasyalan dito, ang The Art Craze. Ito po, nandito tayo sa bukana ng The Art Craze. At sinasabi ng mga nakausap nating turista na napakaganda daw sa loob. Halika kayo at medyo excited na si Kuya Ron. Ay mga ka-wild, may pasukan dito, medyo masikip, pero halatang may pumapasok at mukhang karoon tayo ng interest na pasukin yun, kaya tara samahan niyo ako ulit. At para lang sa mga maliliit na tao dito. Ayan mga ka-wild, nandito na tayo sa pinakaloob nitong kuweba. At medyo maririnig natin na mayroon ng echo. Ayan. At ngayon ipapakita ko sa inyo yung mga bagay-bagay dito sa loob ng kuweba na namumuo tuwing sila ay dry. At tanging sa dry lang na kuweba namumuo katulad nito nandito. Ayan, at gagamitan natin siya ng searchlight para makita pa natin. Ayan. Itong makikita nyo mga ka-wild, ayan, mga coral, cave coral yan kung tawagin dito. At tanging sa mga tuyong kuweba lang sila namumuo. At medyo may katagalan din bago sila mamuo dahil yan, galing yan sa mga patak-patak na tubig. Galing dyan sa itaas. Ayan. Puting-puti dito mga ka-wild. Okay na.
Ayun mga ka-wild, nandito na tayo sa loob ng Arcways na sikat na pasyalan. At makikita nyo dito sa paligid ay may mga puno ng tibig. Ayan. Karamihan po dito ay puno ng tibig. Ayan. Sila isang endemic na tibig dito lang nabubuhay. At sila po ay prutas. Ayan, may mga bunga po dito. At yung bunga niyan ang nagsisilbing pagkain ng mga hayop na nandito. At tanging gabi lang sila lumalabas dahil itong lugar na to ay naging pasyalan na dahil sa ganda ng structure nitong mga bato. At napakalamig po dito sa loob. At kahit mainit dyan sa labas dito para sa kayong nasa loob ng air condition room. Halika kayo at pasyalan pa natin. Ayan. Karagdagan lang kung kaalaman na base sa pag-aaral, kapag ang lupa daw ay napapaligiran ng tibig, ay maganda yung daloy ng tubig at hindi natin alam. Kasi itong lugar na to ay mahirap ang tubig dito. Pero kapag nagkakaroon ng malakas na ulan, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga iniwan na bakas ng tubig. May linya po siya sa bawat bakod nitong mga bato. At halika po kayo, samahan niyo po ako para tignan pa natin yung iba pang kahangahangang lugar. Ayan mga kawalan, papakita ko sa inyo ang mga marka ng tubig dahil sa tuwing malakas ang ulan, naiipon ng tubig dito. Isa sa mga patunay dyan na ang mga markang iniwan ng matataas at tubig. Ayan. Yan na siguro yung pinaka mataas na tubig. At meron pa doon pala sa taas. Pero yan, ito ang patunay na ang babaw dito at dito nagtagal yung tubig baha dito. At ayan. Yan ang mga level niyan. Ayan. At dito sa bandang ito, may makikita tayo mga parang nakaukit at nakasulat. Yan. Yan. Siguro gawa yan ng mga sinaunang mga tao dito na tumira. Dahil ito rin ang nagsilbi nilang tirahan pagka may mga masamang panahon. Ayan. Ayan mga kawailid, ito, tinuloy natin yung pagpasok kaya tara, silipin natin kung anong meron dito. Ayan, medyo makita nyo, makinis siya. Iyan ang palatandaan na may mga pumapasok talaga kahit sa mga masiskip na bahagi ito ng kuweba. Mga kawain, makikita nyo itong lugar, yung kanina na ginapangan natin papasok. Ito po siya. Ito din yung nagsisilbi nilang silungan kapag ka may masamang panahon noong araw. At dito makikita natin dito na talagang kasya yung kahit na ilang pakatao. At ito mukhang may daanan pa dyan. At yan, yung mga parang daanan pa. At susubukan natin umakyat dito mga kawild.
mga bato pa rin itong mga kawail, pero doon sa bandang yun ay may luwangan yung lugar. At subukan pa natin pumunta doon kawail.
mga kawain. Tapos na yung ating pagpasok sa kuweba. At ayan, pauwi na tayo.